So yun, isang mabiyayang gabi sa ating lahat. At eto, may re-reactionan tayo. Isa sa mga tanso vlogger na hindi namin kasi naman, hindi mo naman kasi sinasabi na ano pala eh. Eto, panoorin natin yung mga sasabihin niya na patungkol sa atin. Oh, so ilalapit ko lang tong hindi na siguro kailangan itong isang mic. Oh. So ito po yung nagpapakaalat na scammer si Banat Bay, scammer yung mga banateros, si Coach Oli daw may nilokong babae. At ako naman ngayon, scammer. Ito rin po yung nagpakalat ng ek video ni ni Maharlika. So, meron siyang video rito, ang pagnanakaw at pang-scam ng mga Duterte vloggers. So, talaga ako po, hindi ako palapatol sa mga babae. Kaya ako naman pinatulang kasi talaga to. Kasi nga, ito po ay bisexual. So, sa madaling salita, mukha siyang babae, pero ang pagkatao niya po ay lalaki. So, wala naman po pinagkaiba yun. Yun nga lang, pusong mamun siya, no? So, eto, pag-usapan ho natin yung mga sasabihin niya sa amin. Ito rin po yung nagsasabi na may 3 million na in-scam si Banat Bay. So, eto, pakinggan natin yung mga sasabihin niya. So, play. Itong mga Dutertes vloggers na inireklamo po dahil po scammer. Dahil nga po mga magnanakaw. Kasi guys, yung mga natatanggap kong message, wala po silang boses. So gusto ko pong i-save yung mga OFWs na naglaan. Walang boses? Pipi ba sila? Siguro, hindi. Baka pipi yun. O kaya baka kaya walang mga boses. So, bibigyan daw ng boses nito ni Mima Khalifa. O, hindi na po punyeta ang pangalan niya ngayon. Siya na po si Mima Khalifa. Siguro may mga nakakilala diyan kay kay Mia Khalifa, no, na isang sexy star. So, ito po ata yung kakambal niya. Galing sa Tanso Vlogger. So, panoorin natin. Ng pera sa mga hinayupak na katulad nito, tapos yung pera nila hindi napunta sa tama. In-scam, binulsa. Sabi ko sa inyo, pipiliin nyo yung tinitira ninyo, ha? Hoy! Kasi kahit hindi ko... Hoy, hindi ko ito tinira. Tsaka hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Gago! Hindi kita tinitira. Sino ka ba? Ikaw, hindi kita tinira, ha? Tsaka walang nangyari sa atin. Oy, grabe ka. Alam ko, crush mo ako, pero huwag naman ganyan. Gagawa ka na lang. Hindi kita tinitira, ha? Grabe naman yan. Hindi kita tinitira. Oy, Mima Khalifa. Hindi. Tsaka kahit ganito mukha ko, kahit na ganito yung kahit na ganito yung mukha ko, hindi ako pumapatol sa mga kapwa ko lalaki. So, tuloy natin. ng halungkat ng mga baho ninyo, yung basura nyo, kung saan umaalingaso yung mga baho ninyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, matuto kayong tumingin, matuto kayong kumilatis ng mga tinitirada ninyo. So ngayon, unahin natin itong unggoy na yawang ko na dugyot. Yan po guys, si Che Guevara. Tinira ako 19 days ago eh. Tapos kahapon. O hindi kita tinitira, ha? Grabe ka. Pagbibintang mo. Alam ko, crush mo ko, pero hindi pa kita tinira. Si Makmak Kumpak. Mukhang French Bulldog na adik. Paila mo? Tsaka dugyot. Kakaligo ko lang, ha? Grabe naman yan sa dugyot. Kakaligo lang ng tao, dugyot agad. Grabe ka naman manghusga, Mima Khalifa. Grabe ka naman, Mima. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ito tinitira. Tsaka may pihikan ako. May taste pa naman ako kahit paano sa sarili ko. Ito naman to. Ituloy natin. Sanay, istirada ako. Ang panglalahik lang nila sa akin, pangit yung mukha ko. Mukha daw akong bakla.
hanggang doon lang sila kasi wala naman silang maipukul. Ay, akala namin kasi talaga, lalaki ka. Ay, bakit ano ka ba talaga? Babae ka ba talaga? Kasi yung tropa ko na naging jowa mo dati, sabi niya lalaki ka. Gago! Ay, malay ba namin? Babae ka pala? Batin parang hindi naman kasi halata. Lalaki, babae pala to? Babae pala to mga ka-DDS. Hindi ko kasi alam. Anak ng tenteng. Babae pala to. Sorry. Hindi kasi halata sa'yo na babae ka. Akala kasi namin bakla ka. Pasensya na. Kung nagkakamali kami. Tuloy natin. Sa akin eh. Ngayon, ganito guys. Oh. Alam nyo ba na itong si Jay Guevara, hawak ko yung address mo, yawa ka, sinasabi ko sa'yo. Hawak ko yung address mo, alam ko kung saan ka nakatira. Wag mo kong hahap. Marami naman nakakaalam ng address ko. Gusto mo punta ka dito, pagkakatay kita ng baboy. O ano bang gusto mo luto sa ano ba gusto mong anong baboy? Yung hybrid? Or yung native? Meron din kami ditong half-half. Half na Texas tuloy manok pala yan. Half na baboy. May half kami dito. May baboy dito na native, half hybrid. Pili ka na lang. Kung pupunta ka dito, di walang problema. Walang problema yun. Punta ka dito. Munin. Okay, pakita ko sa inyo para mayroon kayong reference na hawak ko nga yung address nitong yawang ko. Ngayon. Nakikita nyo ba yan? Yan po si Jay Guevara. Kaya wag mo ko nga. Tama naman. ID ko yan. Nandito yan sa akin. Wait lang. Nandito yung ID ko. Postal ID ko yan. Ba't nasa yan? Utay na pati yung ID ko. Kinulimbat mo ha. Gravity ka ha. Ikaw ha. Grabe pag nanasa mo sa akin. Alam mo, kahit ganito yung mukha ko, wala ka pa sa kalingkingin. Tsaka hindi ako bumapatol sa lalaki. Ito naman to si Mema Kalipa, oh. Huwag ka naman ganun, Mema. Grabe naman to. So ano dapat? So ibig sabihin, hawak mo yung ID ko. So ibig sabihin, nang scam na ako naman porket hawak mo ID ko? Ipakita ko rin yung ID ko. Ito yung ID ko. Kasi ba, Nandyan! Hoy! Mapapakita ko yung ID ko. Nabot mo nga yung bag ko. May naghahanap kasi dito ng ID ko eh. Huwag ka mong pakita sa camera at makita yung macho mo. Baka maglaway pa to. Okay? ID ko. Marami akong ID dito. ID ba? Wait lang. Pili ka. Meron na... Kung ID lang, meron akong ID ng ng MTRCB. Yan, may deputy yan may ID ako niyan. So, eto rin, asan na yung ko? Yung postal ko. So, yung ID, kung ID lang palabas yan mo, di ilalabas ko dito sa ko yan, sa vlog ko. Eto, gusto mo? Pang... Wag yan. Bad yun. Ito, ito yung sinasabi niyang ID, postal. Yun yung ID ko. So anong pinagkaiba niyan? Anong pakialam ko kung alam mo address ko, punta ka dito. Punta ka, pagkakatay ko kayo ng baboy dito sa Taguig. Yung ID ko. Ang address ko 36 Bagong Silang Street, Pulong Candy, Santa Ana, Taguig City. Ayan yung ID ko. Wala mo problema dyan. Anong big deal sa ID ko? Ha? Ikaw ha? Pati yung ID ko nasa sayo ha? Grabe ka, Mima ha? Punta na, pag-alataan ka. Wala ba asawa? Wala bang jowa? Naku po, pasensya ka na, Mima ha? Kasi hindi ko pa nararanasan. Hindi ko pa nararanasan sa tanang buhay ko na pumatol sa kapwa ko lalaki. Pasensya ka na kung baka mamaya mabroken ka ha. Hindi talaga ako pumapatol sa kapwa ko may buntot.
Oo, syempre, straight ako na lalaki, hindi naman ako bisexual na lalaki, kagaya mo. Eh ikaw, nagkakagusto ka sa babae, sa lalaki. So, hindi ako ganon. Ako nagkakagusto lang ako sa totoong babae lang. Oh, so tuloy pa natin. So, hawak mo ID ko, anong point doon? Kunin, dahil anytime, reklamo kita kung gugustuhin ko. Kung gugustuhin ko, kakausapin ko lahat ng mga iniskam mong hayop ka para mapakulong ka. Sinasabi ko sa'yo yan. Huwag mo kong Huwag ko daw siya, hindi naman kita inahamon na. Tsaka sino maghamon sa'yo? Anong laban mo sa akin pag ginamon kita? Unang-una, hanggang hita lang kita. Pangalawa, kahit lalaki ka, isang bato ko lang sa'yo, talsik ka. Oo, tingnan mo ba naman kamay ko? Tingnan mo yung cellphone sa kamay ko. Kapag dinakot kita nito, tatalsik ka. Tsaka hindi ako ganon. Hindi ako umahamon ng mga hindi ako naghahamon ng mga walang laban sa akin. Tsaka hindi rin ako pumapatol sa mga bakla. Oo. Pag alam kong bakla, tas hindi ako naghamon ng suntukan. Ang hinahamon ko lang yung mga kaparehas kong mga lalaki. Ngayon, kung sasabihin mo hinahamon kita, fake news ka, hindi kita hinahamon. Tsaka kung papakasuhan mo ko, hindi, go! Ayun mo lang, ipasuhan mo, hindi magkaso ka, walang problema yun. Walang problema yun. Kung gusto mo, dagdag din kita sa kinasuhan ko eh. amunin dahil yung baho mo, ilalabas ko talaga. Madami pa guys. Pero dito muna tayo kung saan siya nakilala. Saan na? Nakilala siya bilang charity vlogger. Okay. Kalingap vlogger daw po. Pero yun naman po guys, kasi nung pinost ko ang picture nitong unggoy na to, madami ang nagsasabi sa akin na nagsimula ito sa Kalingap sa pagiging charity vlogger. So, nung naging charity vlogger siya, madami po siyang nakilalang mga sponsor. Yan nga guys, yung ngayon, marami naman ako sponsor. Gusto mo, bigyan kita baka baka sakaling gusto mo, wala kang pangpagawa ng bahay, pabigyan ka, Banat Bay, gusto mo, total, diba, crush mo din si Banat Bay, gusto mo, lakad kita kay Banat Bay, bigyan ka ng nun, bibigyan ka ng bahay nun, o kaya motor, ano bang gusto mo? Ako, may mga sponsor ako, yan, sila Boss Randel, sila Sir Samuel, sila Kuya sila Mami Rena Bayer, na Mami Teresa Arong, Mami Benny, gusto mo? Bibigay ko sa iyo kung wala mong problema. Saka nagsimula ako sa pagbablog bilang editor ng sikat na vlogger, no? Hindi ko na lang sabihin kung sino yun. Tsaka ako nag-charity. Ngayon, kung sasabihin mo, nag-charity ako, tapos marami akong na-scam, hindi sana nakakulong ako ngayon. Okay lang. Ano pa ba? Ano pa sabihin mo dito? Pinaayawan ko. Pag may mga vlogger ako nakikita na nagpapasponsor, yan po talaga yung pinaka-ayaw ko kasi wala po yung transparency. Wala po yung liquidation, guys. Kaya huwag kayong magpapauto sa mga charity vloggers na kung sino pa man yan kasi Hindi, ito ito seryoso. Speaking of mga vlogger na tumatanggap from sponsor, walang problema yun. Kaysa naman na maging bayaran ka. Kaysa naman na binabayaran ka buwan-buwan tapos yung binabayad sa'yo is galing sa gobyerno or galing sa tax ng mga Pilipino, yun masama yun. Pero hindi ko naman sinasabing siya yun, ha. Sinasabi ko lang yun ang masama. No, yung sasahuran ka ng pera galing sa kaban ng bayan, yun yung pangit. Pero kung halimbawa may nag-sponsor sa'yo, ang dami na hong vlogger na makakasuhan dahil sa pag-i-sponsor sa kanila. Baka maubos yung mga vlogger. Baka ikaw, baka makasuhan ka rin kasi tumatanggap ka rin ng sponsor siguro. Alam mo, yung isang sponsor, tuturuan kita dyan para magkaroon ka ng kaalaman kahit konti, no, para may share mo din to sa mga magiging apo mo. Kumagay, may edad ka na rin naman din siguro. No, sa magiging apo mo, ang gawin mo, ang ituro mo sa kanila kapag ang isang vlogger may nag-sponsor, walang kaso yun.
O, kusang loob yun. No? Depende na lang kapag malakris ulo ka na nanghingi ka ng pangpagawa ng damit ni Bantag tapos hindi mo ibinigay yung inalok mo na magagawa kayo ng damit tapos hanggang ngayon hindi mo pa rin na ibabalik, yun ang pang-scam, yun may kaso yun. Pero si sponsor, walang kaso yung sponsor. Kahit manghingi ka, no? Kahit manghingi ka sa isang tao tapos nagalit halimbawa nagbinigyan ka nung hiningian mo tapos binigyan ka naman, wala pa rin kaso yun kasi nanghingi ka naman, di ka nagnakaw. So tuloy natin. 200% na pupunta sa charity nila, sa charity, sa mga tinutulungan nila, yung pera ninyo. Kasi bago yan makarating sa mga tinutulungan nila, meron na yung bawas. Iba yung pinapakita nila sa mainstream media, sa kanilang mga channel, ukol sa mga totoong ginawa nila. Ako, tanungin ninyo ako, and tatanungin ko din kayo, narinig ba ninyo na nanghingi ako ng pera sa inyo? Sino dyan yung mga hiningan ko ng pera? Taasang ka. Malay ko, hindi naman kita kilala, ba't mo ko tinatanong? Tsaka malay ba ng mga viewers mo kung nangihingi ka? Malamang sa malamang, hindi mo sasabihin yan. Oo. Ay, wala. Kasi wala naman po akong ganyang klaseng modus. Hindi po sa akin uso yung magpapa-charity vlogger. Kasi hindi naman po talaga ako ganon. Anytime pwede kong gamitan ng aking plataforma na mga kababayan, pwede bang pahingi ng tulong? Kasi dito sa amin, ako lang yung school supplies. Gusto ko yun noon pa eh. Pero ano yung ginawa ko? Katulad nito, may papakita ako sa inyo. So, eto, binigay ito. No, binigay ito ni Banat Bay. So, ibig sabihin, kakasuhan din. O, katulad niya, no, MacBook Air. Yan, wait lang. Yan, yan. Katulad dito, binigay ito nila Boss Randel at ni Ate Wing. Yan, binigay ni Boss Randel at ni Ate Wing. Katulad nito, ito, mahal din to. Binigay din yan ni Ate Precious. Ito naman, binigay din yan. So yan din yung ring light na di-remote binigay din sa akin yan. So pati itong aircon binigay ito ni Sir Arnold tsaka ni Sir Safety and Security. Itong mic naman kasama na yan doon kaya wala na nagbigay. Itong mouse kasama to sa pagbigay ni Sir Randel. Yun pala lahat pala yan pwede pala akong kasuhan nila Banat Bay. Naku po, nakakabahan ako. Nakakasuhan ako nila Banat Bay dahil binigyan nila ako ng laptop. Ay, naku po. Delikado pala. No? Sige, tuloy natin. Pagbigyan natin to. Sariling pera ko. Hindi na ako dumadaan sa mga pa-sponsor. Naglalaan ako ng 30 to 50K every June. Para lang po guys sa mga school supplies. Narinig na ninyo na humingi ako? Wala. Kasi hindi ako ganon. Hindi naman namin tinatanong yun Kung gusto mo mag-charity vlogger ka, total may sweldo ka naman din sa YouTube mo, yun yung gamitin mo, yung bukal sa kalooban, hindi yung nanghihingi ka pa ng pera na pinaghirapan ng iba, tapos ang gagawin mo, ibubulsa mo. Okay. Ngayon, pag-usapan natin, itong kanyang in-scam na 1.2 million. Wow! Madami pang mga... May 1.2. So tayo lang, yamang ko lang. May 1.2 million pala akong iliscom. Itong ilang yun. So, galing yun. Baka ito na yung pinambili ko ng MacBook. Grabe, pataas ng pataas yung na-scam. Dati 300K lang yan Ngayon, naging 1.2 million na nakapapete. Pero ang tanong dyan, ang pinakatanong, kasi hindi na biro ang 1.2 million pesos na in-scam. Kung may in-scam man ako noon na ganun, bakit malaya ako? Kakauwi ko nga lang galing Cebu, ba't hindi naman ako inaharang sa airport kung may kaso ako? Diba? Kasi doon pa lang sa airport, dapat ka na doon, dapat harangin ka na doon kasi may kaso ka, pwede ka magtago kung saan mang lugar. Pero hindi naman ako inarang. Wala man ako record. Kung may na-scam ako na 1.2 million, di ba? Laking kalokohan Sponsor ang nagreklamo sa akin. Madami mga sponsor ang nagreklamo sa akin, guys. Pero ngayon, dito yung pinaka-interesting. So, 1.2 million. Wow! Wow! Isang babae
Hindi ko masyadong kilala yung babae pero napanood ko kay Saipo. Kung sino man yung Saipo na yung Ang tagal credit na sa'yo. nun, Napanood ko na itong babaeng to, Yung vlogger na binanggit niya, yun yung dati kong sponsor. Tagal na nun ah. Dati kong sponsor yon. So lahat, may pabahay project kami na siya sumagot. Isang pabahay project. Sabi ko, puntahan niya sa Taguig. Bawiin niya. Total, yung dalawang matanda, wala naman na, hindi na nakatira doon. Bigay ko yung address sa kanya doon. Punin niya, tapos sugutin niya yung bahay. Dalhin niya doon sa, sa kung saan nasa kung nasan man siya ngayon. Grabe, tumutubo pala ang ano. Ang issue pala tumutubo no, hindi lang pala 5-6 no. Pati rin pala sa issue tumutubo yung pera. Akala ko sa 5-6 lang yun. iyak ng iyak. Kasi guys, binibigyan niyang weekly ng allowance. Humigit kumulang 40 to 50K. Meron po tayong resibo dyan kasi nakatanggap din po ako ng resibo. Although, wala po akong pagkakaalam kung sino yung babaeng yon, pero yung mga resibong ibinigay na kada 2 weeks, nagbibigay siya ng 40 to 50K dito sa Gipara na vlogger na to, na unggoy na to. Tingnan mo, saan ka nakatira? Sa Bagong Silang, pulong Candy Santa Ana. Basahin mo maayos. Alam ko yung kapag kakakilanlan mo, hayop ka, wag mo kong sinusubukan, then ibubulgar ko yung baho mo. Actually, sa mga na-scam na itong taong to, i-contact nyo ako, gagawa tayo ng grupo, i-reklamo natin to. I-contact nyo ako. Promise, tutulungan ko kayo sa mga OFW na na-scam nito. Tutulungan ko kayo. Ako yung magiging boses ninyo. Hindi ko kayo pababayaan. Gagastos ako sa sariling pera ko. Tutulungan ko kayo. Oh, yun, sariling pera. Puta na. Wala kang pabili ng eskinol mo dati, tapos tutulungan mo sila na sarili mong pera. Ay, nako. Tapos, nakakatawa kasi yung pananakot niya, alam niya daw yung address ko. Kung ako nga, pinapakita ko yung address ko. Totoo naman yun yung address ko nasa kanya. Ano naman? Ano naman masama doon kung nasa sa yung address ko? Walang masama doon. Nasa GC namin dati yan ng TBJ. Malamang sa malamang binigay nilibag yan sa'yo. Pero wala kang pakialam doon. Wala kang pakialam doon sa yung ID na yan. Ano ka ba? Napaka-basic. Punta ka dito. Walang problema yun. Welcome kayo dito. Punta kayo dito. Hindi ko lang alam kung makakauwi pa kayo pag pumunta kayo dito. Alala nyo, Taguig to ha. Okay, play natin. Kung sino man yung na-scam nitong yawang to, itong dugyot na vlogger na to, hindi, alam nyo guys, yan yung pinaka-kinaayawan ko kasi Pilipino tayo. Wow! Pilipino ka pala? Tayo nagsusumikap, lahat tayo nagtatrabaho. Pilipino pala to. Akala ko Thailander siya kasi 'di ba maraming bakla sa yung mga ladyboy. 'Di ba ang Thailand ang pinakamaraming ladyboy sa kasaysayan ng bansa natin. So doon kasi ang mga ladyboy is talagang nire-respeto. Or ako rin naman, I respect all LGBT community. May mga kamag-anak akong ganyan, may mga kaibigan ako, may best friend pa nga akong police na LGBT rin, no? Pero ginagalang ko yun. Pero wala akong problema sa mga LGBT. Pero gulat ako, tiga Pilipinas pala to. Nakala ko tiga Thailand siya kasi maraming bakla sa Thailand na mukhang diba nag-viral pa nga dati sa Facebook. Nakakala nung Amerikano babae talaga yung kaharap niya, yung pala lalaki pala. Tiga Pilipinas ka pa, Pilipino ka pala. Hindi kami na-inform. Tapos ikaw, yung pera mo, yung pinapanlaman mo sa pamilya mo, galing sa pang-i-scam. Utang ina mo ka, huwag mo akong sinusubukan. Ba't galit na galit ka? Minom ka ng tubig. Itong babaeng vlogger na itong babaeng Ay, minom ka ng tubig. Baka may stroke ka dyan kasalanan ko pa. May stroke ka dyan, kasalanan ka pa. Inom ka ng tubig. OFW na to, binibigyan siya guys ng 40 to 50K every 2 weeks. Bukod pa dyan guys, may monthly allowance siya. Wow. Nung napatayo na po ang kanyang bahay, ang ginawa niya, nag-demand ng isang big bike. Putang ina mo ka, hindi ka nahiya. Pinatapos na nga yung bahay mo, nag-demand ka pa ng big bike. Asan yung kakapalan ng mukha mong hayop ka?
Ang pangit mo na nga, scammer ka pa. Ay, alam mo, di, ito big bike, mamaya papakita ko sa inyo yung big bike na sinasabi niya. Pakita ko mamaya yung big bike tsaka yung speaking of pangit, hindi kaya bumabalik sa yun. Pumuti ko lang nung, ito naman to si Mema. Ikaw naman, Mema Kalipa. Pumuti ka lang ng kapiranggot Yabang mo no. Dati, timitim mo Oo, kakulay mo yung singit mo. Tapos ngayon yabang mo na. Grabe naman to. Kahit nga si Tito Soto in-scam na itong hayop na to. Alam niyo kung bakit? Di ba naging TVJ Wow, pati si Tito Soto, in-scam ko. Ang pagkakaalam ko lang, may kamag-anakan ako na na-hospital at dinala sa Quezon. So naisip kong pwedeng tumulong sa akin, sa amin ay walang iba kundi si Tito Soto kasi mayor doon si Gian Soto. So nag-ano lang naman ako, nagbaka sakali na tumulong may tumulong or tulungan ako ni Tito Soto. So tinulungan ako. So anong problema 'yun? Wala man natang problema 'yun lalo't tinulungan ka naman ng tao. Tinulungan naman ikaw unang-una si Tito Soto, ang mga Soto talaga, lalong-lalo na si Tito Soto, matulungin talaga yan. Talagang tumutulong yan. So, tinulungan niya ako. So, anong problema doon? Hindi naman ikaw yon. Tsaka, namatay yung pamangking ko na yun, namatay yung kamag-anak namin na, sanggol pa lang siya, baby. So, namatay yun yung kinukwento nito ni Mema Kalipa. Namatay na siya. So, yun din po yung sinasabi niya na tinulungan ako ni Tito Soto. Totoo naman, tinulungan kami ni Tito Soto. Na humingi ako ng tulong sa kanya kasi nandun sa una-una mayor dun si Gian Soto sa Quezon. So, dun dinala yung bata. At yun, nagpasalamat naman talaga ako na tinulungan. Tsaka nandito pa yung conversation namin. Bakit? Wala namang problema doon. Akala mo big deal yun na maglabas ka ng maganda-ganda. Ako po, puro hindi big deal yung mga pinaggagawa mo. yan. Mamaya, ano natin yan yung pang-scam niya kay Tito Sen. Pinagahanap to Pinagahanap to Sinasabi ko sa inyo, kaya kong palakihin yung boses ko, hahanapin kita kung gugustuhin ko. Punta dito! Susubukan. Punta dito sa Taguig! Paano ko hinahanap ni Tito Soto? Unang-una, paano ko hanapin ni Tito Soto? Binigyan nga ako ng anak niya ng ID. Binigyan nga ako ng MTRCB, Binigyan nga ako unlimited SIM ito. Ano ka ba? Saan naman? Ito pala. Binigyan ako ni Ma'am Lala Soto. So paano pinaghahanap? Paano hinahanap ako? Hindi naman ako hinahanap ng nila Tito Soto. Ba't ako hanapin? Nanonood pa nga ako sa Nanonood pa nga ako sa nanonood pa ako sa TVJ. Nasaan na yun? Police ID pala to. Ito. Yan, MTRCB yan, deputy. Deputy MTRCB. So, paano ako hanapin nila Tito Soto yan? Charlie J. Ambuan, Pag pinakita ko to sa sinehan, libre ako manood. Paano ako hanapin? Ano nga ako ng MTRCB? Ano ba naman yan? Ay, ganda-gandahan nyo naman sana. Yung tipong kakabahan naman sana ako. Ano ba naman yan ka ba? Yung kakabahan naman sana ako. Okay, tuloy natin. Huwag mo susubukan dahil may kalalagyan ka. Aba, pagbabanta, threat. Threat yun, So, basta, ayaw ko lang magsalita. Pero threat yun, huwag daw siya susubukan at baka may paglalagyan daw ako. So, ibig sabihin, maraming katanungan doon sa sinabi niya. Pwede niya ako ipapatay, pwede niya akong patayin, pwede niya ako ipatumba, ganun, pwede yun. Kasi diba sabi niya mayaman siya nga daw bahala. Kakakain ko lang kasi. Siya daw bahala sa mga OFW, sa mga gasdusin daw para daw kasuhan ako. So ibig sabihin mayaman to. So alam na guys kapag may idadagdag ko pala to sa mga nagbabanta pala sa buhay ko. Total, alam ko rin naman pangalan. Alam ko rin naman pangalan, huwag ka mag-alala. Alam ko rin kung saan ka rin nakatira.
Pero so, hayaan na natin. Basta doon na lang tayo mag-usap kung sakali man. No? Oo. So kayo, testigo kayo ha. Nagbabanta siya ha. Halalahanin nyo, mayaman siya. Years old, binuntis mo? Aba! Hayop ka, minor de edad. Ano daw? 13 years old, binuntis ko. Pinagahanap to eh. Oh. Pinagahanap to eh. Sinasabi ko sa inyo, kaya kong palakihin yung boses ko, hahanapin kita kung gugustuhin ko. Aba? Wag mo akong susubukan, wag mo akong susubukan dahil may kalalagyan ka. Susubuan, hindi kita susubuan. Tumapa ka ng ng 13 years old, binuntis mo? Hayop ka, minor 13. de edad. 13 years old daw. Aba, punta na. Hindi dapat nakakulong na ako ngayon. Bakit nandito ako naka-aircon tapos nagbablog? 13 years old? Sino yun? Sino yung 13 years old na yun? Ito talaga. Alam mo, Mima, hindi, baka kinukorek niya ako. Or baka gusto niyang makapagsalita ako na kung single ba ako, hindi. Alam mo, Mima, kahit maging single ako, wala ka pa rin pag-asa sa akin. Kasi nga, ulitin ko, hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. So, sorry na, pasensya na talaga kung na-heartbroken ka sa akin, ha? Pero hindi talaga ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Pasensya ka na. Siguro yung ibang lalaki dyan, yung katulad niyan, yung mga kasamahan mong mga vlogger, yan katulad ni Libag, ni Magnus, sino pa ba? Marami dyan mga bakla, si Cas Jaret, si Nino, yan. Pwedeng ka dyan kasi all naman yan, pang all around. So, ako kasi, straight ako na lalaki, hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki, ha? Na-inlove ako sa babae, pero sa lalaki hindi. Pasensya ka na, Mima, pasensya ka na talaga. Sige, tuloy natin. Mukha, yan, pwede kang ireklamo yan. Sinasabi ko sa'yo, pwede kang ireklamo. Hindi, reklamo ako. Susubukan. Anyway, Puntahan mo doon, dali. OFW na in-scam niya. Hindi. Yung 13 years old daw. Puntahan mo doon. Bigay ko rin sa iyo yung address. Dali, punta ka doon. Madami po yung nag-message sa akin. Ay, Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Okay. Madami po ang mga Challenge ka- nagbigay ng sponsorship sa Ulitin na. Ay, tuturuan kita, Mima. Bilang parehas naman taber. Bilang siguro mas matanda ako sa iyo. Bilang kaibigan. Gano'n. Bilang kapatid kong lalaki. Gano'n. Turuan kita kapag magbablog ka, titingin ka sa lens. Hindi ka titingin dito sa itsura mo. Dito ka tumingin. No? Para maganda yung impact. Parang dalang-dala mo yung mga viewers mo. Kasi diyan, over ka na, tawag dito, with feelings na yung pagbablog mo. So, okay yan. With feelings yung pagbablog mo, walang problema dyan. Ang problema lang dyan, yung mata mo, kasi dito ka nakatingin, imbis na dun. Yan na, tinuruan kita ha. Susunod na vlog mo, ayusin mo na ha. Okay. scammer na to. Wala palang picture. Sa scammer na to. Madaming nagbigay ng sponsorship. Sponsor. Sa scammer na to. Yun si Jay Guevara. Sponsor. I-sponsor, hindi i-sponsor. Baka mapunta si SpongeBob yan, ha? Sa Sponge, hindi sponsor, is-sponsor, hindi sponsor. Ha, okay. Sponsor daw kasi, Madami po ang mga nagbigay ng sponsorship sa scammer na to. Wala palang picture. Sa scammer na to. Madaming nagbigay ng sponsorship sa scammer na to. Yan si Jay Guevara. Huwag mong sasabihin na sinungaling ako dahil kahit sa ang korte tayo magharap, ilalaban ko to. Aba. Ipapakulong kita, magiging boses ako ng mga in-scam. Yan talaga yung pinakaayaw ko, guys. Mga scammer. Kasi ako hindi ko ginawa yan. Never ako naging charity vlogger. Never po ako naging ganon. Na kahit anytime pwede kong gamitin ang platform ko. Ay, ibig sabihin, mga kalingap reactor. Sinasabihan na, mga charity vlogger daw, mga scammer. Ay, grabe. So, ibig sabihin, scammer din sila, Rob. Si Rob, tropa ko yan. Sila Boy Sardinas, charity. Si Rapi Tulpo, nagcha-charity din. So, ibig sabihin, scammer din sila. King Lux. Ay, mga scammer pa lang charity vlogger ngayon. Grabe na. Sige, tuloy natin. Para magsabi na, guys, tulungan niyo ako, guys, kasi namimigay ako ng school supplies dito. Yung susweldoin ko ngayong June, mapupunta lang po yan sa school supplies. Hindi naman namin tinatanong yun. Nakala ko ba about scammer, ba't napunta na sa pagtulong mo?
Hindi naman namin tinatanong yun. Ay, nako. Pero ano ang galing nyo mag ano Oy, pwede ka sa ano Mema Mema, pwede ka sa ano, pwede ka sa Batang Quiapo. Gusto mo pasok kita doon? O kasi dati kasama ako sa probinsyano, nakapasok din ako dati sa probinsyano eh. Sa ano, sa pag may katwiran ka, ipaglaban mo, gumanap din ako diyan bilang driver. Oo, ng isang attorney. So nandiyan din ako. Gusto mo pasok kita? Total may ano ka, may potential ka sa pag-acting sa drama Oo, pwede kita ipasok doon, Mima. Oo, pwede to si Mima. Oo, pwede to. Ayaw mo, kontakin mo ako. Kaya chat kita, baka gusto mong sakto nangangailangan sa Batang Quiapo ng ano. Kaso nga lang, ang ang karakter na mapapasukan mo sa Batang Quiapo ay siguro katulad nung kay Tony Fowler. Pwedeng ganun, yung parang GRO. Kaya yung mapapasukan mo dun yung yung parang chismosa ka lang. Yung parang chismosa ka lang na kapitbahay nila, tanggol, lagi mo silang chinichismis. Yun, pwede yun. Ay nako, baka doon ka pa sumikat, Mima, sa pagiging chismosang karakter sa Batang Quiapo. Pasok kita, may potential ka kasi magaling ka sa sa mga kwento-kwento na dinudugtong-dugtong, dagdag bawas. Pwede ka sa Batang Quiapo. Kontakin mo ako, Mima, kontakin mo ako sa sa J Guevara 18 page ko 'yan. Tsaka Charlie J Guevara ang aking Facebook page. May Facebook ko, yung main na Facebook ko. Kontakin mo ako, papasok kita sa Batang Quiapo, Oh, so 'di ba mga kadidis, may potential. Pwede ka doon sa Batang Quiapo, yung nga lang hindi ka pwedeng pang lading, pang sexy doon, hindi ka pwedeng sexy doon kasi wala naman sa yun. Hindi ka rin pwedeng pang bida doon. At lalong hindi ka rin pwede sa mga kontrabida. Pwede sa mga pangbabaeng kontrabida pero puno ng doon sa Batang Quiapo. Pwede ka yung halimbawa, paglalabas sila tanggol, yung madadaanan nila yung mga chismosa, yun pwede. Kaya kaaway ka ni pwede kang ikaw yung kaaway ni Diwata sa Batang Quiapo. So kontakin mo na lang ako, Mema Kalipa. Ipapasok kita doon, huwag kang mag-alala. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. At kahit papano matulungan natin to si Mema Kalipa na i-improve yung pagiging chismosa niya dito sa social media. So bye-bye po.